gabantayan na kita. Usahay na istorya dito, unya dinhi, unya dito. Ato nga ngano istorya man na sila. Okay naman na, di ba? Pero ingon sa usab bitaw nga di ko gusto magsimba dito nga simbahan kay sila istorya wa ka paminaw. Na kung wa mo ka paminaw na, perdi gyud mo. Di ba? Kay kung mangutanaw karon di mo makastubag na wa gyud mo premyo. Di ba? Pero mga igsoon sa Ginoo ngani. Nagapasalamat ko sa Ginoo nga karon nga buntag. Siya naghatag sa ato og kanang kaygayonan nga magsimba o maghatag og pagdaig siya ngalan. Kita nagapasalamat nga siya ang atong Dios o manluluwas nga naghatag sa atong kaluwasan. Busa kita nga niya dinhi nagapasalamat niya na sa Ginoo. Kita bitaw usay mabutangan tag kanang pagdasig mas nga kisay makapasalamat sa Ginoo. Usay nga ako mo na makita ba nga wala gyud usay isog mo tindog sa pasalamat ko sa Ginoo. Pero naapoy usay nga makita ba nga pasalamat ko sa Ginoo kay natong 1933 dugay na kay na dugay kay na mga testimony. Pero mga igsoon salamat ko sa Ginoo siyang mga kaayo Ginoo sa ato. So karon nga buntag ang ato nga pagalantaw ni ngani God's promises to man. Ang mga saad sa Ginoo sa tao. Mga igsoon sa Ginoo ngani ang naibawa nato nga ang Ginoo dili kinahanglan magsaad sa ato. Di ba? Ibaw niyo na. Dili kita ng Diyos magsaad sa ato. Unya, kita nga mga katawhan nagalantaw sa Diyos nga Ginoo saari pod ko. Pero actually ang Diyos di kinahanglan magsaad sa ato. Pero ang Diyos naghatag sa mga saad sa ato tungod kay kinahanglan nato na siya. But look at this. Kita nga karon nga buntag nga niya dinhi magabasa kita palihog. And then ako isaysa sa inyo kung sino tabo dinhi. John chapter 4. John chapter 4. Ingon na pulong sa Ginoo sa verse 1. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus had made and baptized more of his disciples than John, though Jesus himself baptized not, but his disciples, he left Judea and departed again unto Galilee, and he must needs go through Samaria. Then cometh he to the city of Samaria, which is called Sychar, near the parcel of the grounds which Jacob gave to his son Joseph. Mga igsoon sa Ginoo ngani, si Jesus sa niya pa sa dinhi, ang iya nga trabaho nagabisita ang mga lugar, mga syudad, mga lugar nga ang mga tao nagapuyo dito. So ang makita nato mga igsoon sa Ginoo nga si Jesus nga ato manluluwas, wala nagapuyo sa salang kalugar. Nagalakaw siya. Ang iya nga paglakaw dili pareha sa ato karong kentangan nga nagalakaw nga karon tuwa ka dito, unya sunod nga oras tuwa na po dito speakers. Dili pares niya ana. Ang iya nga paglakaw sa unang nga panahon, isa ka adlaw nga lakaw paingon dito, duha ka adlaw paingon dito, daghan nga lakaw. And so, sigon sa pulong sa Ginoo, naglakaw siya paingon dito sa Samaria. Unya nagabot sa kalugar nga kanan Sychar. And then ang makita nato ngani, nga nasa nakita ko sa kababayi sa verse 7. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus saith unto her, Give me a drink. Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, asketh drink of me, which am a woman of Samaria, for the Jews have no dealings with the Samaritans. Then Jesus answered and said to her, If thou knowest the gift of God, and who it is that saith to him, Give me to drink, thou wouldest have asked of him that he would have given thee living water. Mga igsoon sa Ginoo, kibalo mo, ang gusto na ako makita ninyo dinhi, ingani. Si Kristo naghatag siya mga pulong, nga madunggan niya, sabot niya. Wala si Kristo naghatag siya mga pulong nga nagalibog ay ang ulo niya di sa kasabot. Excuse me. Si Kristo naghatag siya mga pulong nga nasabtan giniya. Nakasabot siya. Unya ngani, murag ang gisulti ni Kristo sa iya mga pulong nga iyang kauna-hunaon nga mabutangan niya sa iyang pagsalig. But look at this. It goes that way that as if murag si Kristo nagsaad sa iya ngani nga mga butang. So mga igsoon sa Ginoo, John chapter 4, verse 1 to 30, makita niyo na mga pulong ni Kristo. Nga kita nga mga Kristiyanong karong nga panahon, nagasulti nga Ginoo, maayo gid. Maayo gid, di ba? Maayo gid. And so, what are the promises of God? Now, a promise is an undertaking or assurance given to indulge in or refrain from some specific form of activity. Such commitments are made commonly between individuals and can embrace a wide range of human activity.
Simple promises can be both written or oral. They can be temporary in nature or made binding for an indefinite future. Mao ni mga saad according to what they say. Mga butang nga pwede isulat, pwede sulti. Pwede binding, pwede legal po sa taas ng panahon or temporary only. The next thing is this. In secular situation, the declaration will be sealed by some gesture such as simple handshake, solemn oath, or more complicated undertakings may be needed ratification by witnesses, whether legal officers or not. Specific forms of promises, such as the mutual plighting of froth in marriage ceremonies, often form part of religious ritual. Ang mga legal nato ginapirmahan ko magpakasal, that's a promise. Di ba? From mga saad nato na. And so mga igsoon sa Ginoo nga ni, kita ba nga mga tao na gisaad? Wala. Now, ang atong gisaad sa Ginoo, lahi na kintangan sa gisaad sa Ginoo sa ato. So this morning, we are going to be imparting to you ang mga saad sa Ginoo sa ato. Dili ang atong saad sa Ginoo. Kay lahi man ko kabalanse, ang gisaad sa tao sa Dios, di niya kaya himuon tanan. Nasa mahimo pero di niya kaya tanan. Ang gisaad sa Dios sa iya, kaya sa Dios himuon tanan. So it goes this way. Mga igsoon sa Ginoo, kung magsaad ta sa Ginoo mga butang, wa kita mahimo, di ba? Ang atong sa ginasaad sa Ginoo para lang gyud nga makadaog ta og kanang pabor sa iya. Pero kung ang Dios magsaad sa ato, sigurado gyud ta nga mahimo sa Ginoo. Kay nga sa pulong sa Ginoo, to Him the impossible are possible things. Ang mga imposible sa iya, posible gyud na sa iya. Ang mga imposible sa ato, posible sa iya. And so may isuon sa Ginoo ngani. Ang may bawa nato is that God is good. God is good. And we must always remember that what He said, He is going to do that. Nganong gilalan ako ni Misay ko nga buntag, tungo kinagalantaw ko sa ato nga 95th anniversary. Karon, July, usan lang ka Domingo, next Sunday na lang yun, mag-August na. So, August, September, October, November. Upat lang ka bulan. Kaya balo mo sa itong kinahanglan ini, so upat ka buwan. Ang atong kinahanglan, nga kita makahimo og mga butang para sa tong anniversary. Ingon sa daghan sa among nagagistorya sa committee, Pastor, daghan kita kinahanglan. Tinuod na. You know what? Usa sa mga butang nga atong kinahanglan sa atong anniversary is that pagkaon. That's number one. Kaning year, we also did ang atong publication, publication papers. Daghan. Ang ingon lang mga siguro, Pastor, we need mga tunga sa milyon siguro nga kwarta. Do we have that in their budget? The answer is no, we don't have that. And the next question is, do we have money that we can spend for that? The answer is no, we don't have that. Kaya malumang iso sa Ginoo ngani. Ang atong simbahan, ang atong membership nag-abot og 700 up to 900 kana atong simbahan. That's an average. Ang usa sa atong kinahanglan din is this. Kinahanglan ta nga ang atong mga members mo join sa atong anniversary, di ba? And so, sa una nga panahon, ingon la sa ako, ang atong ginahimo is that atong ginabahin-bahin. Kato dito nga lugar, lahi nga grupo, dini nga lugar, lahi nga grupo. Unya, kada grupo, magpiparar og pagkaon para sa anniversary. Sakto? Ang uban nga ang nagpaparar, uli. Pero yung pastor, ang problema nga ni, kung magpiparar sila sa anniversary, usahay, why tulog? Ang uban, di makatulog, di makmahulay. So, ang himo lang yun nga, tanan, magbutan ng kwarta sa atong simbahan para magamit para sa atong anniversary. The problem is this. Kung magbutang tag kwarta para sa atong anniversary, do we all give money to that? What we are raising now is this, 250 pesos kada usa para sa anniversary. Pero mag-iso sa Ginoo, I'm not discouraging you, okay? Wala ko nagsulti din na to, kaya. Kaya sa Diyos ang atong problema. And so, I'm encouraging you to give. Maghatag ta para nga mahimo na itong atong anniversary nga maayo. Now, that point is our point. Now, aya sa Ginoo unsa man. Naabay mahimo ang Ginoo sa ato, ang Dios makahimo niya na para sa ato. So, number one, first thing is this. God is God with or without a promise. Ang Diyos, na isaad, wala. Ang Diyos, magsaad man siya o dili, Diyos siya. Ang Diyos, maghimo sa mga butang milagro o dili, Diyos siya. Ang Diyos, bisa maghilom siya o magsaba, Diyos siya.
Mga igsoon sa Ginoo, mao ting kaimtangan at sa atong Dios. Nga siya gamhanan nga persona sa kalibutan. Naghimos sa mga milagro nga ato makita. Unyang nga mga milagro, adlaw-adlaw ato ginakinabuhi. Example, ang atong ginahigop nga hangin. Makita na to, dili? Dili. Pero gikan pa sa una hangtod karon, walay segundo ang hangin sa Dios na urot. Di ba? Ang hangin sa Dios nga gibutang sa kalibutan, nagatuyok sa atong mga ilong sa atong ginhawa. Milagro sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nga ang Dios nato, Dios nga gamhanan, unya Dios siya nga mahimo nato nga tuhan o dili. Number 2, God does not need to promise. Ang Dios dili kinahanglan magsaad sa ato. Ang Dios nato gamhanan. Nga naibawan nato nga makahimo siya sa mga butang nga dili nato kaya. Ang Diyos naibawan nato nga makahimo sa mga butang nga kita nagalantaw, unya nato nga Ginoo di na ko di kaya. Pero ang Diyos di sa kinahanglan magsaad sa ato. Maghimo man siya ng mga butang o dili, Diyos siya. Mga igsoon sa Ginoo, kita bitaw nagalantaw sa mga kinabuhi karon, unya kita nagahuna-huna. Kung ang Diyos wala naghimo sa mga milagro sa unang nga panahon, unya wala sa naghimo sa mga milagro nga ato ikinabuhi karon, matuhan kay nato siya. Kung ang Diyos wala naghimo sa mga butang nga ato magamit karong nga panahon, matuhan ka nato siya. Ang ato masulti is that maybe it's harder. Siguro lisod ta magtuo sa iya. Pero bisag lisod pa magtuo sa iya, Diyos pagyapon siya. Diyos pagyapon siya. Ang ato makita nga dili sa kinahanglan maghatag sa atong mga pulong nga iyang tumanon sa ato kaysa Diyos nato. That's the second point. The point is that God does not need to a promise. Dili sa kinahanglan magsaad sa ato. Diyos nato siya nga masaligan. Number 3, God does not become better because of His promise. Wala na Diyos nagsaad. Unya sige, magsaad ko sa imo hatagan ta ka. Nya sali ka sa ako ha? Wala ang Diyos naghatag na sa ato. Ang Diyos wala nagsaad sa ato mga butang. Nga adlaw-adlaw na to balikon niya masulti ang Ginoo. Nagsaad ba kay ngani? Nagsaad ka ni ngani? Wala nagsulti ang Diyos niya na. Ang pulong niya wala nagsulti sa ato nga saligan nimo siya kang Diyos mahimo sa nga maayo nga persona. Dili. Wala siya nagsulti sa ato. Because God does not need a promise to become a better person. Wala nagahimo ang Diyos nga mas maayo tuo sa gisaad sa ato. Mga igsoon sa Ginoo, we need to see this. Nga ang Diyos din natong ginasaligan, lahi kay sa Diyos sa uban. Kaya balo mo, ang Diyos sa mga Muslim, lahi ang ila paglantaw. Ang Diyos sa mga Muslim, nagatuo sila nga usa lang ka persona para sa ato. Nagatuo sila nga ilang nga Diyos, naghimo sa ila, nagbutang nini sa kalibutan, nagsugod nga ang ilang kinabuhi maayo, unya ang Diyos na nagpalayo sa ila. Wa na nagapahilabot ang Diyos sa ila karon. Ang Diyos la, wa na ikaimtanga sila karon. Ang Diyos wa sa kabalo kung nasa nagpaingon. Kita nga mga Kristohano, nang atong kaimtangan is this. Ang Diyos nga naghimo sa ato, dul pagyapon sa ato. Siya napas atong kilid. Siya nagakabalaka pagyapon sa ato. Siya gusto nga mapakita sa kagalingon sa atong mga kinabuhi. And so, ang Diyos nato, nagapasalamat sa Diyos nato nga siya nagkakabalaka sa ato. Mga uban pa nga mga pagtuo nga ato makita. But look at this. God does not become a better person because of His promise. Nayos ako nung katao, uban siyang amigo, pamunit sa dagat. Sige sa pamunit, taod-taod, nag-itom ang langit. Nag-abot ang puwerteng kusugang hangin. Puwerteng kusugang nga ulan. Ingon sa Ginoo, luwasan kami. Kung maluwas ko, magdagko ko kandila, nga maraglubi ka dako. Maraglubi ko no kadako, nga kuan kandila. Asa makita kandila, nga maraglubi ka dako. Ngon siyang kauban niya, Brad, di man na pwede. Wa may kandila, nga maraglubi ka dako. Sige lang, kaya para maluwas kita. Ang iyang una-huna, nga ang Diyos na sa aran niya, nga magdagkot sa kandila, nga maraglubi ka dako, para maluwas lang sila. Mga Isus sa Ginoo, dili na nga na ang paglantaw sa Ginoo. Dili. Ang paglantaw sa Diyos sa ato, dili nga na. Wala siya nagalantaw sa ato nga kita mag-ayo sa iya. But look at this. God does not make a promise in order to become a better person. Wala siya. Wala. Number 4. God can fulfill
any promise He gives to us. Unsa man gisaad sa Ginoo sa atong mga kinabuhi, unsa gisaad niya sa ato, mahimo sa Ginoo tanan nga mga butang. Walay butang sa ato mga sa Ginoo nga imposible. Tanan niya mahimo. Kung kita nagasakit, maayo kita niya. Kung kita na problema, matagin niya po sulban. Kung kita namatay na, pwede kita nga badhawon. Kung kita kinakwarta, matagan ta niya. Anything we need, tanato kitang mahatag sa Diyos. Mahatag sa Ginoo. Ang ato mamatasan, usay di nato ka mahimo bang ato mga batasan, mag di nato mabayluhan. Ang Diyos makabalhin niya na. Mahimo niya nga mag-ayo kita. Usay di kita makaibalo, unsaon sa Ginoo pagbalhin, pero mabalhin na sa Diyos. Mga igsoon sa Ginoo, God can fulfill any promise that He gives to us. Muna kitang mga igsoon mga Kristiyanon, pero mila nagaw-una Ginoo, tabangi ko. Actually, ginapangayon ng itong katabang ang iyang saan nga gihatag ka nato. Nga siya maghimo sa atong mga promesa, nga iya paghimuo sa mga kinabuhi. Mga igsoon sa Ginoo, unsa mga butang, ang naagi nato gipangayo sa Ginoo, nga para sa ato imposible. Kaagi na mo? Ingani, sa gamay po ko sa una, kada bagong tuig, naghahimo ko kanang New Year's resolution. Kakaulit mo ko sa kulingon na ako, okay, ikalima pa lang nga adlaw sa mga tuig, di naman ako maghimo. Di na ako maghimo otro. Nga gano may nga naman, nga maghimo ng New Year's resolution, unya sa dali pa lang nga panahon, di na tumatuman. Pero kabalo mong isa, ang Ginoo makahimo siya ginahatag sa atong mga butang. Makahimo siya sa paghimo sa mga butang para sa atong imposible yun. Mahimo niya. One time, usa ka panahon, ang duha niya ka mga lagad sa Ginoo nasa prisuhan. Sa tuwas na sa prisuhan, kadto nga panahon, ang mga prisuhan dili pares karon nga panahon. Netong panahon, ang mga prisuhan, ang ila mga tiil na ay mga kanang marihas na butang dito sa mga tiil, pati lang mga kamot na mga pusas. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, samtang tuwas na dito, ang ilang kemtangan lisod, ngit-ngit, kanang dili maayong kemtangan, kanang hugaw, unya dis na makita. Di na ma-differentiate kung ang ilang panahon, gabi o adlaw. Di na makita kung usang ilang kemtangan, maayo ba o dili. Pero katslang aduha nga mga lagad sa Ginoo, nagalingkod dito niya, taon-taon nagsugod og kanta. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, nagkanta sila o nagdaig sa Ginoo. Samtang sila kanta, ang tibok kaprisuhan kapaminaw sa ila. Nahimos lang ang testimonya sa tibok kaprisuhan. Wala sila kapangayo sa Ginoo, Ginoo, magkanta mi, magampo mi, abriyang ang pertas sa prisuhan na? Wala. Wala sila sulti, Ginoo, magampo mi, mag-alagad mi sa imo, basta tabangan mi mo makagawas mi dinhi. Wala. Wala sila sulti, Ginoo, mag-ampo mi, unya mag-alagad sa imo, pero tabangan mi nimo nga di sila mag-persigot sa amo. Wala. Nagkanta lang sila o nag-ampo sa Ginoo. All of a sudden, you know what? All of a sudden, naglinog. Kaya balo mga usayan, paglanto na ito itong linog ordinaryo, di ba? Nag-uyog ang kalibutan, nag-uyog ilang lugar, unya, nakagawa sila. But look at this. Ingon sa pulong sa Ginoo, naglinog. Paglinog, ang tanan nga pertahan na abri. Pwede ba nila nga abri pertahan di maguba ang building? Ikadua, tanan nga pusas nila, tilog kamot na nga wagtang. Pwede ba din na? Ha? Nabalinog nga magwagtang sa imong pusas? Wala. Unya, naitabo, na abri ng prisuhan, nakukuha ng mga pusas, kung sa manang ilhimuon, iskapar, di ba? Ingon siya nagabantay sa prisuhan, asa na itong mga piniriso, mapakamatay na lang ko. Ingon niya, dili ka magpakamatay, kay niyaramitan din. Mga igsoon sa Ginoo, that was a miracle of the earthquake. It was just different. Lahi nga pagkahimo, milagro. Kisa naghimo niya ito, sila? Dili. Ang Diyos ang naghimo niya ito. Ang Diyos. Mahimo sa Diyos ang di nato ma-imagine ng mga butang nga atong mga hunahuna di makaabot. Diyos makahimo niya na. And so, God is good and He can give us the fulfillment of His promises to us. Number 5, God promises can make a man a better person. God's promises
can make a man a better person. Dili nga ni. Usay ganahuna-huna ta ba nga, unsa kay masana ko sa Ginoo no nga mag-ayo ko kinabuhi. Unsa ka ko mahimong Ginoo tabangi ko, maging ani ko, tabangan ko nimo nga mag-ayo ko kinabuhi. But you know what? Baliskat. Ang saad sa Ginoo nga imong tuuhan magahimo sa imo nga mag-ayo ka. Dili nga ang saad nimo sa Ginoo mag-ayo ka, dili. Ang saad sa Ginoo sa imo nga tuuhan nimo mao na mga butang nga magbalhin sa imong kinabuhi. Kung nahibawan nato mga saad sa Ginoo sa ato mga kinabuhi, nahibawan nato sa sundo nato, unya sundo nato, tuuhan nato ang ato mga kinabuhi, balhinon niya unya ibutang niya sa atong kinabuhi ang mga bag-o nga mga patasan. So Ginoo, mga igsoon sa Ginoo, makita nato nga mga saad sa Ginoo lahi kisa ato, di ba? Kita nga mga tao lahi man, nabutang sa atong unahuna, nga kita nga mga tao mag-alagad sa Ginoo. Unya, kita nga mga tao dapat nga maghimo sa mga butang nga magbalhin sa atong kinabuhi para makita sa uban. Mga igsoon, dili na mo. Ang Diyos nagsaad sa ato. And so, what can we say about the promises of God? Number 1, ang tarang na saad sa Ginoo sa ato, yang tumanon. Tumanon niya. Number 1, tumanon niya. Walay saad sa Diyos sa ato nga di niya tumanon. Walay gamay o dako nga saad sa Ginoo nga di niya tumanon sa ato. Kung nagsaad ang Diyos sa ato, tumanon niya na. Tumano niya. So kung nagsaad ang Ginoo sa ato nga bantayan ta niya, di ka mahadlok, iubanan ka niya. Kung ang Diyos nagsaad sa mga bantayan ka niya, adlaw-adlaw, di ka mahadlok. Naingon bitaw ang Matthew 28 verse 20, and lo, I am with you always. Di ba? And lo, I am with you always. Ang insik na nagbasa niya, ay, salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Niya akong ngalan, apelido na ko, yung apelido si Lo. And lo, I am with you always. Abi niya siya sultian ba? Ininsik na pagsulti. Di man di ay. Pero ang Diyos nagauban sa ato adlaw-adlaw. Ang niya mga saad masaligan nato. Siya magabalhin sa ato mga kinabuhi. Siya magabantay sa ato. Adlaw-adlaw tumano yung mga saad niya. Ang pangutanay ngani. Ngano man ang ato mga kinabuhi, di man makita nga di nato makita ba nga murag wala man ginabantayan sa Dios. Ano murag wala man? Ingani mga igsoon sa Ginoo. Murag wala o dili nato makita ang Dios namang kinabuhi sahay tungod kay wa ta nagasunod sa gisulti sa Ginoo according sa mga saad. Example. Ingon ang pulong sa Ginoo nga kung magsunod ta sa iya nga dalanon, ubanan ta niya. Maglakaw ta sa mga dalanon, uban sa ato. Maglakaw ta sa mga dalanon, usa na problema, pero ang Dios uban ka nato. Di man ta maglakaw siyang dalanon, di man ta maglakaw siyang dalan, di man ka skilid mag-agi. Yung utana ka sa Ginoo, Ginoo asa man ka Ginoo? Ang Ginoo na siya mga dalan. Kung nag-uban ka sa iya, bisag unsa pa may tabo didto, uban ka sa Dios. Usay kita nahadlok nga mag-agi sa mga dalan sa Dios. Kaya ito makita, Ginoo taas kay nang bukid do. Di na ta mo agi. Ginoo, problema man nga dako nganong di na ko mag-agi. Mga igsoon sa Ginoo, atong usay kapag lantaw, mga butang nga di nato ma-imagine ang atong kinabuhi nga mag-agi dinha. So yung tayo Ginoo, Ginoo, di ko mag-uban sa imo. Dinilang ko sa akong mga dalan. You know what? Sometimes you say, Lord, where are you? Where are you? Wa man ka sa mga dalan. Mga igsoon sa Ginoo, naa siya sa dalan niya. Ikaw ang nagawas. Muna di mo sa makita. Pero, ingani, sunda siya sa iya mga dalanon, unya uban ni sa mga dalanon niya. Matingala ka, ngano nga, wa ka nagsulti, ang Ginoo uban ka nimo gyapon. So, ang mga igsoon sa Ginoo, number 1, siya magtuman sa iya mga saad sa ato. That's number 1. Tumano niya. Number 2, ang Ginoo magahatag siya mga saad sa ato nga makamtangan nga pagasundo nato siya. Meaning, He will do things for us when we obey Him. Ang ato nga iya pagsaad sa ato, tumano niya kung kita nagasunod siya kaubuton. Kung kita nagasunod siya kaubuton, okay, sunod kita siya kaubuton, ang Diyos nagauban sa ato. Iyang panalangin nagaabot sa ato. Iyang panalangin nagasumpay sa tumang kinabuhi. Pero kung di na sunod sa iya, asan ta paingon? Wala ang panalangin sa Diyos. Inana. Last week, I told you about sa atong kimtangan. Atong kimtangan, ngawa sa tanganong matingala ta. Nganong atong mga palangitanan usahay, wala man ginapalanginan sa Diyos. Di ba? Nganong atong kita, di man makita nga, ang Diyos nagpanlangin ni Ana. Kawala man.
Mga igsoon sa Ginoo, I told you this. I told you this. Ang Diyos kay balo magbusot si mga bulsa kundi ka maghatag sa iya. Matingala ka, ngano nangawala man to. Ang tubag niya na gikuha sa Diyos, gikan sa imo. Pero kung sunod ka sa iya nga dalanon, sunod ka sa dalanon niya, ang may tabo nga siya magapadalangin sa imo, unya magahatag sa imo siya mga panalangin nga di ka sa makasabot. And so, God's promises can make a man a better person. Surely, He will fulfill His promises. So, what are the promises I want to see you this morning? Number 1, Genesis 3:15. Ingon niya, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Mga igsoon sa Ginoo, kani siya nga bersikulo, mo ni tawag na nga photo evangelium. Primero nga paggawas sa pulong nga magatabang Ginoo sa tao. Ang pagtabang sa Ginoo sa iya, ingon pa sa Biblia, sa kanang binhi sa babae. Ingon niya, thy seed and the woman. Binhi sa babae, dili binhi sa lalaki. Kani siya, ingon sa pulong sa Ginoo, ang iyang binhi, mahimo siya nga kaaway sa yawa. Mo ning gihatag sa ato ni Kristo. Mo ning gihatag sa Dios sa ato pinagi kay Kristo. So kita nga mga Kristiyanon, mura bitang pagbasa ato, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Dito kasabot yan na. Nganong yan man yung bisulti sa Biblia? But you know what? Nagsulti ang Diyos sa ato na nagsaad siya yung anak. Next verse. Isaiah 7:14. Therefore the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Mura na nga bersikulo, gata sa Ginoo sa ato. Ingon niya, ang Diyos nagasaad sa imo, ihatag niya sa imo ang iyang mga saad. Unya, mo ni makita nimo ng usa ka virgin, mag-anak og lalaki, ug tawag nimong ngalan niya nga Emmanuel. Mga igsoon sa Ginoo, lahat ng tao bitaw ninyo. Number 1, look, virgin. Pwede ba ang virgin mga anak? Ingon pang usa ka babae, nagat siyang inahan, Mama, buros ko. Yung sa mama niya, kasi siya laki. Siya, wala. Yan na. Ay anak, welcome to the virgin birth. Atong una-una sa nga mahimo. Kudili gina mahimo. Virgin. Number 2, call his name Emmanuel. Emmanuel means God is with us. Mga igsoon sa Ginoo, kani siya nga saad sa Ginoo, kagihatag sa ila. Ang mga Hudiyo wala nakasabot. Di na makita ang tumoy ug sugod. Di na makita ang kaalam sa Ginoo nga naghatag ni sa ila. But look at this. This is the promise of God. This is the promise of God that they can rely on. This is the promise that God has given to them. Next verse, John 1:12. You know this verse. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Mga igsoon sa Ginoo, kana saad sa Ginoo, di ba? Unsa pa ito pagitaon sa iya? Naabay mga butang nga di na ito makita, di na ito madawat sa iya, ang himo niya sa ato mga kinabuhi. Mga igsoon sa Ginoo, wala. Kani siya nga bersikulo nagsulti sa ato, bisag kinsa mo tuo sa iya, hatagan niya kay gayunan nga mahimo nga anak sa Dios. Bisan pa kato nagtuo sa iyang ngalan. Mga igsoon sa Ginoo, nahibawa nato nga kita tarong dinhi karong buntag nakaila kay Kristo bilang ato manluluwas. Kung nakaila kay Kristo bilang imong manluluwas, nahimo ka nga anak sa Dios. Nahimo ka nga anak sa Dios kay nagtuo ka sa ngalan ni Kristo. Busa kita nga nagtuo ni ana, wa kita mahimo kundi tuhan nato, di ba? Ang uban nga una-una, Ginoo, tuwas ka ako, dili. Mga igsoon, you don't have to ask that. All you have to do is to believe. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. The heart of the Bible. Mao ni ang kasing-kasing sa Biblia. Nga makita nato ang kaayo sa Ginoo sa ato. Ang kasing-kasing sa Biblia nga mabasa nato ang tuyo sa Ginoo sa ato mga kinabuhi. Nagsaad siya nga himuon niya. Nagsaad siya nga kita palanggaon niya. Nagsaad siya nga di ta mawala. Kundi atagan tiyang kinabuhi nga walay katapusan. And then look at this. John 14:1-2. Let not your hearts be troubled.
You believe in God, believe also in me. In my Father's house are so many mansions. If it weren't so, I would have told you, I go and prepare a place for you. Kani siya, gihatag ni Kristo, antes siya makat sa langit. Nagsulti siya nga, maglakaw ko, ibininta mo. Unya, paglakaw na ako, pagbilin na mo, muadto ko sa langit para prepara sa inyo mga lugar. Ang gisulti na dinhi is this, I'm going to prepare a mansion for you. In my Father's house are many mansions. Dagan o mga lugar, dagan mga kwarto. Pero ang mansion, di ba? Mansion man gina. Dako ang mansion o gamay. Bahay kubo, dili. Di ba? Mansion man gini. Yeah. In my Father's house are many mansions. If it were so, I would have told you, I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Ingon niya, magbalik ko. Karon nang ato manluluwas, wala ninis kalibutan. Nagbiya na. Ginbiyaan ta niya, di ba? Nakalakaw na siya. Asa man siya karon, to sa langit. O sa mo niya, nagaprepara siya og lugar para sa ato. He promised that. He promised that. And the next verse, Revelation 22:16. Ingon niya, I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and offspring of David, the bright and the morning star. Niya, ako ni si Jesus. Akong anghel, gipadlan ako na mag-testify sa mga simbahan. Ako ang gamot, ako ang offspring David, the bright and the morning star. Mga tinitingala, di ba? If you look into in the Old Testament sa Genesis, makita nimo ang kaayo sa Ginoo. If you look into the last part of the Bible, Revelation, makita nimo gyapon ang kaayo sa Ginoo. Sa Genesis, makita nimo ang garden. Sa Revelation, makita nimo siyudad. Sa Genesis, makita nimo pagsugod yun sa paghimo sa tao sa iyang responsibilidad. Sa Revelation, makita nimo ang paghimo sa mga tao ng mga lugar mahimo nga magprogreso. Sa Genesis, makita nimo ang mga tao nga pila ra kabok. Una gyud isa. Ikaduha, na duha sila. Sa Revelation, makita nimo ang daghan nga mga katawan nga nasulod sa Ginoo. And look at this. Ingon niya, I am the root and the offspring of David, the bright and the morning star. And look at this last verse. He which testifieth these things saith, surely come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. Mauni sa pag-ampo nato karon panahon. Nga hinaot pa, tabangan ta sa Ginoo nga maghimo ni mga butang nga magsalig sa iya. Mga igsoon sa Ginoo, ang saad sa Ginoo sa ato dili para sa atong saad sa Dios. Sometimes we promise God, usahay nagasaad sa Ginoo. Ang atong mga saad usahay nagagawas kung tuwa sa hospital. Usahay atong mga saad nagagawas kung nagdisgrasya ta. Usahay nagagawas ng mga saad kung naata sa mga examinations, kalisod kayo. Dito ka pasara. Pero mga saad na ito nagagawas. Na ito, Ginoo, tabangi ko. Kabalo mo, magsaad ka man sa Ginoo dili, kung maghimo ka sa mga party, tabangan ka sa Diyos. Ang Diyos, wala nagsaad sa imo nga di ka natabangan. Ang Diyos nagsulti, tabangan ka niya. So kung naghimo ang Diyos yung saad sa ato, unsa itong himoon? Mga igsoon sa Ginoo, number 1, we should believe in Him. Magtuo ta sa iya. Dito palayo. Tuhan ta siya. Sundo na ito yung dalan. Tuhan ta siya. Nang iyang gahimo sa mga kinabuhi, makita sa uban. Unya makasulti sila ng ato mga kinabuhi, iya dahil sa Diyos. That's number 1. Number 2, sundo na ito iyang gusto sa mga kinabuhi. Ang dalan sa Diyos para sa ato, dili dalan nga liko-liko. Dili. Ang dalan sa Diyos para sa mga kinabuhi, dalan nga makita nato ang dalan sa Ginoo. Usay, nagasaka, usay ka panaog. Usay ka, kita nato layo kayo. Pero makita nato sa kinabuhi nato nga ang dalan sa Diyos pinakamaayo nga ato agyan. One time, nayusa ka tao sa iyang libro, nagsulting ani. Ingon niya, nagalakaw sa kadalan. Unya ang iyang ginagian, dalan nga, usara ka dalan bitaw, just a pathway. Unya nagalakaw siya, unya ang oras, nagahimo na nga medyo na maghapon. Pag-abot niya sa unhan, nakita niya ang langit, medyo nanggit-ngit na, nanggit-ngit ang dalan. Unya, pag-abot niya sa unhan, nakita niya ang dalan, di sa walang usa, ang usa sa pikas. Ingon niya,
asa man ko mag-agi para makaabot ko dito nga syudad? Asa ko mag-agi sa wala o sa tuo? Yan, hindi na makita niya kung asa ka pa yung mga dalan. Nakita niya ang tao dito galingkod sa kilo sa dalan. Niya, Sir, can you tell me which road should I take? The right or the left? Asa ang dalan akong sundon pagka makabot dito nga syudad? Ingon niya, ang sa tuo o sa wala? Ingon ang tiguan nga nagalingkod sa kilo siya nga, Sir, you don't have to walk that way. All you have to do is this, hold my hand and follow me. Gunitin na akong kamot, nasundalan ko, kaya ako dito paingon. Mga igsoon sa Ginoo mo na itong Diyos. Nagsaad sa itong asundo na ito siya, dadunta niya si pinakamaayo na itong agyanan. Sometimes you don't understand why we go through darkness. Ginoo, nagkapot naman ko sa mong kamot. Sunod naman ko sa iyo, nganong ngit-ngit anong gagian? Ngit-ngit sa mga problema, ngit-ngit sa mga struggles, ngit-ngit sa mga kalisod, ngit-ngit kaya di takibalo ko nasa tapaingon. Ginoo, nagsunod na ba ko sa iyo, nganong ngit-ngit man anong gagian? Wat kabalo na nga sa unan, pag liko ni mo kamay, naghayag na. Usahay Ginoo, gagunitan na ito, galakaw sa dala niya. Ginoo, nganong bugat may akong dala. Na ako makabugaton sa pamilya, kabugaton sa akong pare sa kinabuhi, kabugaton sa pangwarta, kabugaton sa mga among mga igsuon, ano yung animan? Wa ka lang kay balode nga sa unhan, makuwara na siya. Ang Ginoo nagauban sa ato. Siya nagsaad sa ato. Siya magadala sa ato. Unya, kung magsunod ta sa iya, ang ato mga karga, ang ato mga kangit-ngit, ang ato mga kalisod, iyan ang kuhaon sa pilakadlaw. I know that you have heard the book ni Paul Bunyan. Ang libro nga Charles nga ang iya title is di mo to sa ngalan sa libro. Pero ang libro is that nagsulti siya nga kani nga tao nagalakaw. Unya nagalakaw siya, ang iyang ngalan si Christian. Ingon niya paghawa siya nga balay ang iyang karga nga kabugaton, dako kaya nga backpack. Nagalakaw siya, kapangitag pagi. Kaya asa ka na kung mabili na akong karga? Ay, nakita niya nga, dito niya mabilin niya ang karga sa tubangan sa krus. Asa si Kristo namatay. You know what? The same thing with us. We always progress. Dito na mabilin ang atong mga karga sa tubangan sa Ginoo. You know what? We can have Jesus. Because a person who promises us. And when He promised to us, He will keep His promises. Dili mapakyas ang atong Diyos. Walay butang nga mapakyas sa iya. And so we praise God for His goodness because we can trust Him. Okay? So we say, Lord, failure man ko. Pwede ko niyong matabangan. Tabangan ka niya. Lord, I fail a lot of times. Can you help me? Yes, He can. Lord, I failed my family. Will you help me? Yes, He can. Everything you ask from Him, He can do it for you. And so, as we have this morning, can we close our eyes, please, and we're going to pray. Ampo kita. Amahan na mga langit nun. Salamat o Diyos sa mga kaayo. Salamat Ginoo nga nibaw ana mo Ginoo nga ikaw matarong ug gamhanan nga Dios. Salamat Ginoo nga nibaw ana mo Ginoo nga ikaw Dios namong masaligan. Nga walay usa ka butang Ginoo sa among kinabuhi nga amo Ginoo nga masalpdan unya Ginoo nga mawala ka Ginoo sa paglantaw. Ginoo salamat sa mga saad nimo Ginoo nga dili dapat unta Ginoo nimo himuon para Ginoo kanamo. Pero Ginoo imo gihatag para Ginoo nga magduol pa kami Ginoo kanimo. Lord, I pray this morning that you're going to help us. Ginoo, ikaw maghatag Ginoo kanamo nga ang imo mga saad Ginoo mahimo Ginoo nga magbunga sa among kinabuhi. Nga mahimo Ginoo nga kami agianan sa panalangin para sa uban. Nga kami makaangkon Ginoo sa imo Ginoo nga panalangin. Nga among kinabuhi Ginoo magpakita sa uban Ginoo kung unsa ikaw, kinsa ikaw, ug unsa mahimo Ginoo sa among kinabuhi. Tabahin kami Ginoo sa paghimo ng mga butang. Unya tabahin kami Ginoo sa paghimo nga mahimo kami nga ehemplo para sa uban Ginoo nga among igsoon. Ginoo tabahin kami karon nga buntag ikaw mapanalangin Ginoo kanamo. Samtang kita nga nagadukos sa mga ulo, nagapiyos sa mga mata. Di okay balukos sa mga kimtangan. But the point is this. God has maybe made promises to you.
Siguro ang Diyos naghimo mga saad sa imong kinabuhi. And you have taken those promises as personal. Kung ang Diyos naghimo na ng mga butang, what you can do is this. Ask Him, Lord, help me. Akong kinabuhi, Ginoo, di naman ni mabungkag, di naman ni maotro pa. Ginoo, tabangi ko. Di na ako mahimo ka ng mga butang nga akong nilantaw usahay. Gusto ko maghimo ng mga butang, pero di na ako mahimo. Ginoo, tabangi ko. Akong pamatasan, akong paglantaw sa uban, akong paagi, akong gahimuon, tabangi ko, Ginoo, nga mahimo akong kinabuhi, Ginoo, nga ikaw lamang o Diyos ang mahimaya. While you are sitting there and closing your eyes, can you please pray for that? Pwede ka ba makaampo samtang nagalingkod ka? Kinay lang. Ginoo, salamat. Ginoo, ikaw kabalo sa mga kimtangan. Ginoo, salamat yun. Tabangi ko, O Diyos, nga ang akong kinabuhi, Ginoo, magamit nimo, nga gamiton nimo, nga panalangin, Ginoo, kanako o sa uban. Ginoo, imong mga saad, imong mahimo, ang ako dili. Tabangi ko, Ginoo, nga ang akong mahimo, Ginoo, magsalig o magtumang, Ginoo, kanimo. Lord, thank you for this morning. Father God, thank you for this morning. Thank you for your goodness. Bless us, Lord. In Jesus' name, amen. Yangyon ako ang mga deacon to collect our offering. Kinsa to na panalilinan sa pulong sa Ginoo, say amen. Ang Ginoo dili angay magsaad, pero iyatang nagsaad siya to assure us kay kita nga tao good. Oftentimes, ibutang nato ang Ginoo sa isa ra ka box ba. And we forget that our God is an omniscient God, omnipresent,